Para naman po sa mas kumpletong araw, ihahatid namin sa inyo ang latest weather updates. Ibabahagi yan ng ating pinakabagong miyembro ng ating Good Morning Kapatid Fam, ang ating resident meteorologist, ang inyong weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin Pura. Tito Alvin! Okay, ano na ba ang weather natin today? Morning. Good morning Mama Dims at good morning kapatid para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito. Kapansin-pansin po ang pag-init ng panahon itong mga nakaraang araw at nakaraang linggo dahil yan sa pagpasok po ng ating panahon ng tag-init at pahina na yung ating amihan o northeast monsoon. Maaaring sa kalagitnaan ng Marso, tuluyan na pong umatras yung ating amihan at pumasok na yung ating panahon ng tag-init. Pero meron pa po tayong mga inaasahang mangilang-ilang pagbugso o pag-surge ng ating amihan kagaya po ngayon. Muli pong nagbabalik yung ating amihan o northeast monsoon at nakaka-apekto po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantalang ito namang easterlies ang nakaka-apekto at nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil po sa ating amihan o northeast monsoon, medyo mataas po yung ating tsansa ng pagulan at posible nga po yung ating mga light rains dito sa area ng extreme northern Luzon, diyan po sa area ng Batanes, kasama na po dyan ang Babuyan, Group of Islands. Medyo mataas din yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa area ng Apari, kasama na po dyan ang Cagayan, maging dito sa Isabela at Aurora. Dahil po yan sa ating amihan o northeast monsoon. Pero sa pangkalahatan, ang malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila ay makakaranas pa rin po ng matinding init ng panahon, lalong-lalo na pagsapit ng tanghali. Kaya sa may mga lakad ngayong araw na ito at lalabas ng bahay, ugaliin pong uminom ng sapat na tubig at umiwas sa direktang init ng araw para makaiwas po tayo sa dehydration o heat stroke. Meron din tayong mga inaasahang pagulan or thunderstorms tuwing hapon at gabi dito sa ilang bahagi ng Bicol region. Tumungo naman tayo sa Visayas na kung saan mainit na panahon din ang ating aasahan, maliban lang sa mas mataas na tsansa ng pagulan dito sa area ng Bohol at Leyte. Pero sa pangalatan, kasama po dyan ang Metro Cebu, Aklan, dyan sa may area ng Boracay at Palawan, magiging mainit at malinsangan ang ating panahon. Kaya sa mga magbi-beach, ugaliin naman natin mag-apply o maglagay ng sunblock. Dito naman sa area ng Mindanao, yung ating concentration ng mga posibleng thunderstorms ay nandito sa eastern section nito. Kasama po dyan ang area ng Caraga at ilang bahagi ng Davao Region, maging dito sa area ng Sulu at Tawi-Tawi. Pero sa pangkalahatan, magiging maliwalas po at mainit ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao at posible po yung ating mga pagulan o thunderstorms. Yan naman ay tuwing hapon at gabi lamang. Yan po muna ang ating lagay ng panahon ngayong araw na ito. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa inyo. Narito ang latest sa ating lagay ng panahon. Gaya ng nabanggit natin kanina, muling nagbabalik yung ating amihan o northeast monsoon. Pero hindi na po ito kagaya nitong mga nakaraang buwan. Hindi na po yung singlamig ng nakaraang Enero at Pebrero. At marahil, ito na po yung mga huling bugso ng ating amihan o northeast monsoon. At papasok na rin po yung ating panahon ng tag-init. Dahil dyan, maliban sa medyo mataas na tsansa ng pag-ulan, dito po sa ilang areas ng northern Luzon, dyan po sa may area ng Isabela, Cagayan at ilang bahagi ng Aurora, maging dito sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang area ng Batanes, at maliban din sa mga posibleng thunderstorms sa Bohol area at Leyte, kasama na po dyan ang Caraga at Tawi-Tawi at Sulu, magiging mainit po at maalinsangan ang panahon natin sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kahapon, ang pinakamatataas na heat index na naitala ng Pag-asa ay umabot sa halos 42 degrees Celsius dyan po sa may area ng Virac, Catanduanes. At umabot naman po yan sa 41 degrees Celsius dyan po sa may area ng Tawi-Tawi. Ngayong araw na ito, posible po tayong makaranas ng heat index na umabot sa halos 38 degrees Celsius dito po sa Metro Manila. 37 degrees Celsius naman dito po sa may area ng Cebu at 37 degrees Celsius naman po dito sa may area ng Davao ngayong araw na ito. So mainit pa rin po yan ha. At ano nga ba itong heat index? Ang heat index po ay iba po doon sa ating apparent temperature o yung temperaturang sinusukat ng mga instrumento. Sa heat index, isinasama po yung tinatawag nating relative humidity. Ang relative humidity po ang sukat ng moisture o tubig sa hangin. Kapag marami po tayong moisture o tubig sa hangin, mas nahihirapan ding maglabas ng tubig ang ating katawan o mas nahihirapan tayong magpawis. In turn, mas malagkit po ang pakiramdam at mas malinsangan. Kaya ang heat index po, yan po yung ating mas totoong nararamdamang temperatura o yung ating
temperaturang nararamdaman o yung ating ang tinatawag na feels like temperature. Counting morning alaman muna para sa mga nag-aagahan. Muli, ako pa rin ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.